Sinubukan pa siyang hamakin ng tindero, tinanong nito kung anong ranggo niya at ipinaalala na ang pagkukumpuni ng durability ng isang sandata ay isang napakaselan at napakahirap na proseso. Tapat na sumagot si Jiang Yang, isa lamang siyang F-rank artisan, isang repairman class na itinuturing na pinakamababa sa lahat. Nagulat ang tindero, isa rin pala itong artisan class user, ngunit isa siyang D-rank blacksmith. Sa teorya, mas mataas ang kanyang kakayahan kaysa sa batang may hawak ng sirang espada. Hawak ang espada, binalaan niya si Jiang Yang na kahit siya mismo ay hindi kayang garantiyahan ang ganap na pagpapanumbalik ng durability ng walang anumang panganib, dahil estudyante pa lang ito ay bibigyan niya ito ng isang kaunting payo. Ipinaliwanag niya na kapag tuluyang bumagsak sa zero ang durability ng isang sandata, tuluyan na itong masisira at hindi na maayos pa. Ayon sa panday, upang maayos ang isang sandata, kailangang maunawaan ang panloob nitong estruktura at muling buuin ang daloy ng mahika na nasa loob nito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang hamon, kapag nabigo si Jiang Yang sa pagkukumpuni, lalo pang bababa ang durability ng espada, at bilang kabayaran, mapipilitan siyang magbayad ng 18,000 credits bilang danyos. Hindi natinag si Jiang Yang sa pastahan, sa gitna ng mga nanunood, pinagmamasdan ni Yao Kechen ang nangyayari habang bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Alam niyang tama ang sinabi ng mga ngalakal, kahit ang mga eksperto ng kanilang guild na nasa B-rank ay nagpapakahirap ng husto sa pagkukumpuni ng durability ng isang kagamitan. Masdan niya ng mabuti, buong kumpiyansang sambit ni Jiang Yang habang kinukuha ang espada. Habang sinisimulan niya ang pagkukumpuni, muling sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Noon, siya mismo ang pangunahing nagkukumpuni ng mga artifact ng pinakamakapangyarihang tao, hindi siya humahawak ng mga mumurahing kagamitan, ang kanyang inaayos ay mga A-rank na kagamitan, maging ang mga maalamat na S-rank artifact na kinatatakutan ng halos lahat. Nagningning ng matingkad na asul ang kanyang mga mata, naisip niya kung paanong ang karamihan sa mga F-rank artisan ay madaling sumusuko, samantalang siya ay ginugol ang buong buhay sa pagperpekto ng sining ng pagkukumpuni. Unti-unting damaloy ang kanyang mana sa mga mahiwagang sirkito ng sandata, isa-isa nitong muling pinagdugtong ang bawat hibla ng enerhiya at ibinalik ang maayos na daloy ng kapangyarihan nito. Sa napakatumpak na galaw, ginawa ni Jiang Yang na tila napakadali lamang ng proseso, para sa kanya, ang pagkukumpuni ng mababang antas na kagamitan ay kasimple lamang, para lang siyang naglalaro na bata, halos wala pa siyang nagamit na mana. Napanganga ang ilang taong napadaan habang nasasaksihan ang kakayahan ng isang estudyanteng tila mas bihasa pa kaysa sa mga veteranong panday. Samantala, tuluyang natigilan si Yao Kechen, noong una ay inakala niyang nagmagandang loob lamang si Jiang Yang nang alukin siyang tulungan, ngunit ngayon, nakita niyang totoo ang kakayahan nito, at kahanga-hanga pa nga. Matapos ang proseso, ibinalik ni Jiang Yang ang espada sa mga ngalakal, kasabay nito, kinumpirma ng sistema ang isang himalang halos imposibleng mangyari. Bumalik ang durability ng espada sa 100%. Nagulat ang mga ngalakal habang hawak ang kanyang espada, puno siya ng pagsisisi dahil minamaliit niya ang binata, at buong pusong kinilala ang pambihirang talento nito. Bilang pagtupad sa kanilang kasunduan, iniabot niya ang Asher Steel Sword habang nakangiti. Tinanggap ni Jiang Yang ang kanyang bagong espada at nagpasalamat. Alam niyang ang susunod na hakbang ay baguhin lamang ang isang salita gamit ang kanyang kakayahan at lumikha ng isang banal na sandata. Ipinakita ng sistema ang huling estadistika ng Asher Steel Sword bago ang malaking pagbabago. Kaagad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan, binago niya ang pangalang Asher Steel Sword at ginawa itong Asher Jar Sword. Sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa espada, nagbago ito at naging isang pseudo-divine artifact na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Muling nabuhay ang isang alamat, ito ang tanyag na espada na ayon sa sinaunang kwento ay ginamit ng isang banal na general na 7 ulit na bomb-utes sa hanay ng mga kaaway nang hindi man lamang nasusugatan. Nasiyahan si Jiang Yang sa bago niyang sandata, naisip niyang maaari na niyang itabi ang 2,000 credits para sa matrikula sa universidad, na tiyak na hindi mura. Gayunpaman, nananatili pa rin ang bigat ng kanyang pagdadalamhati. Tahimik niyang minasdan ang kanyang nakababatang kapatid na babae habang nagdarasal sa altar ng kanilang mga magulang, mula nang pumanaw ang mga ito, hindi pa rin niya tuluyang matanggap ang kanilang pagkawala. Dahil dito, nalungkot si Jiang Yang, alam niyang maliwanag ang kinabukasan ng kanyang kapatid, ngunit sa ngayon ay isa pa rin itong mahiyain at marupok na dalagita. Huminga siya ng malalim, determinado siyang kumita ng sapat na pera upang matiyak ang maayos na buhay nito bago siya umalis para sa universidad.
Habang naglalakad siya sa kalsada, isang pamilyar na tinig ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dumating pala si Yao Kexen at nag-alok siya ng 50,000 credits kapalit ng pagtulong sa kanya na makarating sa level 10. Isa siyang S-rank Sacred Angel, ngunit level 0 pa lamang. Hindi nagdalawang isip si Jiang Yang na sumang-ayon, napabuntong hininga si Yao Kexen sa ginhawa at taos-pusong nagpasalamat. Samantala, halos magdiwang si Jiang Yang sa kanyang isip, parang kusang kumakatok ang pera sa kanyang pintuan nang wala siyang ginagawa. Lumapit si Yao Kexen sa tindahan sa black market at itinuro ang Demonic Meteor Blade na kakakumpuni lamang ni Jiang Yang at nakikiusap na bibilhin niya ito. Habang pinupunasan niya ang espada, sinabi niya na ang bagong presyo nito ay 25,000 credits, at tinanong kung sigurado ba siya. Walang pag-aalinlangang kumuha si Yao Kexen ng isang lalagyan mula sa kanyang storage ring upang magbayad, natigilan ang mga ngalakal sa gulat, dahil tanging ang pinakamayayamang pamilya lamang ang nagmamay-ari ng storage ring. Dahil sa sobrang pagkamangha, magalang niyang iniabot ang espada habang yumuko ito ng malalim. Napangiti si Jiang Yang habang iniisip, sa mamahaling kasuotan at mga aksesorya ni Yao Kexen, lubos niyang naunawaan kung bakit kaya nitong mag-alok ng 50,000 credits nang hindi man lamang pinag-iisipan. Ngunit kahit ganoon, halos hindi mabuhat ng dalaga ang napakabigat na asul na espada, pasuray-suray pa itong tumayo habang pilit binabalanse ang sarili. May sariling plano si Jiang Yang, gagamitin niya ang support abilities ng dalaga upang talunin ang isang boss na hindi niya kailanman natalo sa kanyang nakaraang buhay at mabilis na makapag-level up. Bigla namang iniabot ni Yao Kexen ang espada sa kanya habang nanginginig ang katawan dahil sa bigat, at ibinigay niya ang sandatang kay Jiang Yang bilang munting regalo sa kanya, habang nakiusap na huwag niya itong tanggihan. Natahimik si Jiang Yang, hindi niya inaasahang para pala sa kanya ang espada. Sa isang mayamang babae ay nakakagulat ang kanyang kabaitan. Hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang espada at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Masayang ngumiti si Yao Kexen nang makitang nagustuhan niya ang regalo, habang pinagmamasdan siyang papalayo. Naisip niyang kahit F-rank lamang ang klase nito, tila wala itong hangganan ang potensyal, nagpasya siyang simulan ang pagbuo ng mabuting samahan sa kanya. Isinukbit ni Jiang Yang ang bago niyang espada sa balikat at nagsalita, inanyahan niya si Yao Kexen na pupunta sila ngayon din sa rookie training base habang masiglang sumunod si Yao Kexen. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang moderno at napakalaking gusali na may higanteng karatulang rookie training base. Pagpasok pa lamang nila, kumilos si Jiang Yang na parang kidlat, sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga halimaw habang napakabilis namang tumataas ang level ni Yao Kexen, makalipas lamang ang ilang sandali. Umabot na siya sa level 5. Sa isang akrobatikong pagtalon, tinapos ni Jiang Yang ang huling halimaw, kasabay nito, inanunsyo ng sistema na nabasag nila ang dating time record sa parehong Charge Rabbit at Cyclone Wolf stage habang patuloy namang nag-level up si Yao Kexen. Samantala, lumabas naman ang balita sa malalaking screen sa buong lungsod, sina Jiang Yang at Yao Kexen ang bagong may hawak ng pinakamabilis na record sa hard mode ng Cyclone Wolf. Hindi mapigilan ng mga tao sa lansangan ang pag-uusap tungkol dito habang nagugulat, marami ang nagtatanong kung sino ang dalagang kasama ng ngayoy tanyag na si Jiang Yang, may ilang nakakilala sa apelidong Yao at nagtaka kung kabilang ba siya sa kilalang pamilya. Agad na nagdulot iyon ng malaking ingay, tinukoy nila ang Dali Chamber of Commerce, isa sa 10 pinakamakapangyarihang organisasyon sa bansa, na ang pinuno ay may kaparehong apelyido. Samantala, sa isang disyertong lugar, hingal na hingal si Yao Kexen. Binanggit niyang malapit na siyang mag-level 10, at humiling na maaari ba silang magpahinga sandali. Si Jiang Yang naman ay nasa level 13 na ito, kalmado siyang sumagot, magpapahinga lang sila habang naglalakad, nakita niya sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay magiging maayos lang siya. Sa kanilang harapan ay unti-unting lumitaw ang anyo ng isang nakakatakot na halimaw, may balak si Jiang Yang na samantalahin ang support abilities ni Yao Kexen upang subukan ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Pupuntahan nila ang tanging rookie training base na may C-rank danger level, isang lugar na itinuturing na sentensya ng kamatayan para sa mga baguhang tulad nila. Huminto sila sa harap ng napakalaking tarangkahang binabantayan ng mga sundalo, ang Netherflame Bore Training Base. Agad siyang nakilala ng instruktor, alam niyang marami na siyang nabasag na record, pero ibang usapan ito, seryoso nitong ipinaalala na ang Netherflame Bore King ay higit na mas mapanganib kaysa sa lahat ng halimaw na nakalaban nila. Ngunit matatag ang sagot ni Jiang Yang, kung mas malaki ang panganib, mas malaki rin ang oportunidad, kung hindi siya kailanman susubok na harapin ang mga panganib, hindi rin niya kailanman matatagpuan ang mas malalaking oportunidad.
Halatang kinakabahan si Yao Kexen, ngunit buo ang tiwala ni Jiang Yang na sa tulong ng support abilities nito ay malalampasan nila ang minsan lang dumating na pagkakataong ito. Unti-unting bumukas ang napakalaking tarangkahan kasabay ng malakas na ugong ng bakal. Napabuntong hininga ang instruktor bago sila batiin na good luck sa kanilang misyon. Salamat, tatanggapin niya ang basbas na yan, maikling tugon ni Gian Yang habang sabay silang pumasok ni Yao Kexen sa madilim na loob ng pasilidad. Ang nasa loob ay isang tahimik at mahamag na kagubatan, naguguluhang tumingin sa paligid si Yao Kexen, dahil napansin niyang wala siyang nakikita na regular na halimaw. Ipinaliwanag ni Jiang Yang ang dahilan, dahil sa training base na ito, walang ordinaryong halimaw, sapagkat iisa lang ang kanilang kalaban kundi ang boss. Nanlaki ang mga mata ni Yao Kexen sa pagkabahala habang hindi siya makapaniwala na ang boss na halimaw ang kanilang haharapin kaagad. Biglang nanginig ng marahas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, binalaan niya si Yao Kexen na paparating na ang kanilang kalaban. Agad na naghanda si Jiang Yang, isang napakalaking anino ang unti-unting lumitaw mula sa makapal na hamog, ito ang Nether Flame Boar King. Sa sobrang takot, napaluha si Yao Kexen sa sobrang laki ng halimaw. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Yang nang may matinding kumpiyansa habang hinugot ang kanyang dalawang kumikislap na espada, tanging ang isang tulad lamang niya ang karapat-dapat maging kalaban nito. Nagngalit ang Nether Flame Boar King, nagningning ang bughaw nitong mga mata habang naghahanda itong sumalakay. Isa itong level 15 na halimaw na may temperatura ng katawan na umaabot sa 200 degrees C. Hindi man lamang nawala ng kalmado si Jiang Yang habang umungol ng malakas ang halimaw. Lumingon siya kay Yao Kexen at sinabihan niya ito na maghanda, gamitin niya ang Holy Light para pagalingin siya. Tumango naman ito agad habang nakabuka ang kanyang mga pakpak ng anghel. Kasabay nito, sumugod si Jiang Yang nang nakahugot ang kanyang espada, walang pakialam sa nakapapasong init na ibinubuga ng halimaw. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya ng napakataas, habang bumabagsak mula sa himpapawid, ginamit niya ang puwersa ng grabidad at pag-ikot ng kanyang katawan upang palakasin ang kanyang atake, upang pugutan ito ng ulo habang mabilis siyang bumabagsak patungo sa dambuhalang halimaw. Nagpakawala ang Nether Flame Boar King ng isang nakabibinging dagandong nang makita nitong papalapit ang kalaban mula sa himpapawid. Doon nagsimula ang desperadong laban para sa kaligtasan. Kasalukuyang nakikipaglaban si Jiang Yang laban sa Nether Flame Boar King, napakalaki ng halimaw at nababalutan ng mapanganib na bughaw na apoy. Agad niyang napansin na mas matalino ang halimaw kaysa sa inaakala niya. Sa tamang sandali ay tumalon ito, kaya naiwasan ang balak niyang putulin ang lalamunan nito. Sinamantala ni Jiang Yang ang maikling sandaling nasa ere siya, tahimik niyang ginamit ang kanyang natatanging kakayahan sa Science Steel Sword na ibinigay ni Yao Kexen, alam niyang hindi niya ito mapapansin. Walang pag-aalinlangan niyang inactivate ang modify, ang Science Steel Sword ay naging Science Steel Sword. Unti-unting pinalibutan ng mga digital na partikulo ang espada, at inisip niya kung kayang harangan ng halimaw ang kanyang Science Steel Sword, ngunit hindi nito mahaharangan ang kanyang Science Steel Sword. Ang bagong espada ay umabot sa mas mataas na kalidad at nagkaroon ng napakalalakas na katangian, bukod sa dagdag 300 attack, mayroon pa itong passive ability na kayang baliwalain ang depensa ng kalaban. Napangiti si Jiang Yang, alam niyang hindi kayang suwayin ng kanyang kakayahan ang batas ng pisika upang lumikha ng tunay na banal na sandata, ngunit higit pa yun sa sapat para sa kanyang kailangan sa sandaling yun, 5 beses na lumakas ang kanyang attack power at mas bumilis pa ang kanyang galaw. Sa isang mabilis na pagsugod, pinakawalan niya ang isang hiwang na babalot ng kulay asul na enerhiya, ngayon, nasa kanya na ang ganap na kalamangan. Napakabilis ng kanyang kilos kaya wala ng oras ang dambuhalang baboy ramo upang makaiwas, sa isang malinis na atake, naputol niya ang isa sa napakalaking pangil nito. Sumabog ang makapal na ulap ng alikabok sa lakas ng pagbagsak ng malaking pangil sa lupa. Nagpakawala ang Nether Flame Boar King ng isang sigaw ng matinding sakit na umalingaw-ngaw sa buong pasilidad, mula sa malayo, tuluyang natigilan si Yao Kexen sa kanyang nasaksihan habang napatakip siya sa kanyang sarili. Agad namang ibinalik ni Jiang Yang ang espada sa orihinal nitong anyo upang hindi mapansin ni Yao Kexen ang anumang kakaiba. Nang matapos ang sagupaan, hindi pa rin makapaniwala si Yao Kexen, paano nagawang putulin ng isang i-rank na sandata ang napakatibay na pangil ng ganoong halimaw. Sa huli, napag-isip-isip niyang hindi ang kalidad ng espada ang dahilan, si Jiang Yang mismo ang tunay na dahilan, naniniwala siyang ang likas nitong lakas ang susi sa lahat. Habang iniisip yun, napagtanto niyang kahit dual F rank lamang ang klase nito,
Ang husay nito sa martial arts ay malayong higit sa mga karaniwang combat class. Napansin ni Jiang Yang na tulala ang kanyang kasama, inisip niya na hindi ito ang oras para mawala sa sarili habang nasa gitna ng labanan. Dahil dito, malakas niyang sinigawan si Yao Kexen, bilasan niya ang paggamit ng Holy Light, alam niyang kung siya lamang ang papatay sa Boar King, wala ni isang experience point ang kanyang makukuha. Dahil dito, nagising siya at nagpasalamat sa paalala, agad niyang itinaas ang kanyang tungkod at ginamit ang Holy Light kay Jiang Yang. Sa tulong ng pagpapalakas ng spell, naghanda si Jiang Yang na tapusin ang laban habang lalong lumakas ang aura ng Boar King dahil sa nangyari. Ngunit hindi siya umurong, dahil inisip niya maaari rin niyang gamitin ang Modify bilang isang instant cast na paraan na bagong method sa pag-atake. Napatingin siya sa isa pa niyang espada, ang Demonic Meteor Blade, saglit niyang naisip na baguhin muli ito at gawin itong isang sandatang nasa antas ng Diyos. Ngunit agad niyang isinantabi ang ideyang yun, kapag masyadong makapangyarihan ang pangalang pipiliin niya, maaaring mabigo ang modification o kaya'y siya mismo ang mapahamak. Hindi na naghintay ang Boar King, ginamit nito ang likas nitong kakayahan ang Nether Flame Wild Charge, biglang nabalot ng nagliliyab na bughaw na apoy ang buong katawan nito. Pero napangiti lang si Jiang Yang, dahil ito mismo ang sandaling hinihintay niya. Buong bilis na sumugod ang halimaw habang nag-iiwan ang bakas ng bughaw na apoy, isa itong tila hindi mapipigilang pag-atake. Ngunit habang sinusuri ang pangalan ng kasanayan nito, alam na agad ni Jiang Yang kung ano ang kanyang babaguhin. Lumingon siya kay Yao Kexen at inutusan niya itong pumikit muna. Nagulat siya at bahagyang kinabahan habang nagtanong kung ano ang problema. Ngunit iisa lamang ang sinabi ni Jiang Yang, magtiwala ito sa kanya, dahil ang susunod na mangyayari ay hindi niya gugustuhing makita. Inakala ni Yao Kexen na magiging napakadugo ng susunod na eksena, kaya mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang matiyak ni Jiang Yang na wala na itong nakikita, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa rumaragasang halimaw. Muli niyang ginamit ang Modify, sa pagkakataong ito, binago niya ang salitang Wild Charge at ginawa itong Mild Charge sabay pitik sa kanyang daliri. Kaagad na nagkabisa ang pagbabago, tuluyang nasira ang ritmo ng pag-atake ng Boar King, matagumpay ang modification, biglang huminto ang rumaragasang halimaw at nagsimulang gumalaw ng napakabagal, sa isang iglap, nawala ang banta nito. Sinamantala ni Jiang Yang ang pagkakataon, muli niyang ginawang Science Steel Sword ang kanyang sandata, tapos na, habang mahinahon niyang sambit habang inihahanda ang huling atake. Sa isang nakasisilaw na kislap, pinakawalan niya ang isang napakalakas na hiwa, isang perpektong atakeng walang bahid ng pagkakamali. Sa mismong sandaling yun, bumagsak na walang buhay ang Nether Flame Boar King habang tumama ang pag-atake sa leeg. Agad na naglabas ng anunsyo ang sistema, natalo ang boss ng Nether Flame Boar. Dahil sa napakalaking gantimpalang karanasan, diretsyong umabot si Jiang Yang sa level 15, napakabilis ng kanyang pag-unlad kumpara sa karaniwang tao. Nakatanggap din si Yao Kexen ng kanyang bahagi ng experience at sabay na tumaas ng 3 level at umabot siya sa level 12 habang iniisip niya kung napatay na ba ni Jiang Yang ang halimaw. Kalmadong isinukbit ni Jiang Yang ang kanyang mga espada habang iniisip niya ang kanyang pagpikit ng kanyang mga mata ay para lang maiwasan na makita niya ang kanyang kakayahan sa pagbabago. Perpekto si Yao Kexen bilang kasama dahil siya ay masunurin, mayaman, at marunong magpagaling. Sigurado siyang isasama niya ito sa mga susunod niyang dungeon expedition. Pagkatapos ng lahat sinabihan si Jiang Yang na pwede na niyang imulat ang kanyang mga mata, dahil tapos na ang kanilang misyon at naabot na niya ang level na gusto nito. Dahan-dahan namang damilat si Yao Kexen, hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng lahat, pagkurap pa lamang niya ay nakahandusay na sa lupa ang Nether Flame Boar King. Nang makita ito hindi siya makapaniwala, mahinang bulong niya. Mag-isa lamang itong pinabagsak ni Jiang Yang ang isang malakas na halimaw. Samantala kalmado namang sinabi ni Jiang Yang na natapos na ang kanilang misyon at oras na upang umalis. Labis na humanga ang dalaga, hindi lamang niya nakita ang pambihirang talento ni Jiang Yang, kundi pati ang pagiging tapat nito sa pagtupad ng kanyang pangako. Habang papaalis na siya, bigla siyang pinigilan ni Yao Kexen na maghintay muna ito sandali, agad siyang nilingon ni Jiang Yang. Iniabot ni Yao Kexen ang isang maliit na itim na kahon, naroon ang ipinangakong bayad, kasama pa ang isang personal niyang regalo bilang pasasalamat. Pagkabukas ng kahon, nagulat si Jiang Yang, isang storage ring ang nasa loob, alam niyang napakahalaga ng bagay na yun. Ginagawa ang mga storage ring mula sa Space Magic Crystals, at kaya nitong mag-imbak ng napakaraming gamit na tila binabaliwala ang batas ng pisika. Nagatubili siyang tanggapin ito,
Kahit ang pinakamaliit na storage ring ay nagkakahalaga ng daan-daang libong credits. Ngunit nagpumilit si Yao Kexen, alam niya na mas kailangan niya ito kaysa sa kanya. Tinulungan niya itong makakuha ng 2 dagdag na level, karapat-dapat siya sa gantimpalang ito. Matapos mag-isip, tinanggap ni John Yang ang regalo, alam niyang magiging napakalaking tulong nito kapag nagsimula na siyang mang-alap ng mga kagamitan sa mga wild zone, iniabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ang mahalagang singsing. Binanggit niya na balang araw, pagbabayaran niya ang kanyang kabutihan na ginawa, basta't hindi ito labag sa kanyang mga prinsipyo.